Update muna nga tayo sa mundo ng basketball sa Gilas, Pilipinas. Si Coach Tim Cone nga ay nagbigay na ng update patungkol kay Justin Brownlee at kay na rin sa kanyang thumb injury. At kahit nga kay Kai Sotto ay nagbigay siya ng update at ang posibleng pumalit sa pwesto ni Kai Sotto sa Gilas, Pilipinas. Ngunit bago nga tayo magpatuloy, pakipindot naman ang like, subscribe at ang notification bell para updated ka sa aking susunod na i-upload. Well, nagbigay na nga ng update si Coach Tim Cone patungkol nga dito kay Justin Brownlee at kung ano na nga ba ang kanyang status sa Gilas, Pilipinas at gayon na rin sa kanyang thumb injury. Well, nagbigay na nga ng update itong si Coach Tim Cone at mukhang good news naman, kaya naman pakinggan natin ang buong sinabi ni Coach Tim Cone. He sent me a video where he manipulated his thumb like this all over, and to tell me that his thumb has got full range of motion, and we'll probably be coming in within the next couple of weeks. He's working out in the States, and he's back to basketball activities, so he should be good to go in late July. We don't have an exact date yet. Probably, I would say within the next week or two. We'd like to have him by 1st of July, just to get him into control with our trainers and working out already. So when the team comes together in later July, he'll be ready to go. Kaya naman sa naging update ni Coach Tim Cone ay mukhang okay na talaga ang thumb injury ni Justin Brownlee at expected na siya na by July ay babalik na siya dito sa Pilipinas, posibleng mapaaga o baka last week ng July. Ngunit ang mahalaga naman ay 100% okay na si Justin Brownlee at makakapaglaro siya sa Gilas, Pilipinas sa FIBA Asia Cup. Samantalang nagbigay din ng update si Coach Tim Cone patungkol nga dito kay Kai Sotto na alam nating lahat na hindi na talaga makakapaglaro para sa Gilas, Pilipinas sa FIBA Asia Cup dahil nagpapagaling pa siya sa kanyang ACL injury. Natatagal nga ng 9 to 12 months, kumbaga recovery pa rin ang pinagdadaanan ni Kai Sotto kahit na medyo okay na ang kanyang tuhod. Ngunit kailangan talaga ng Gilas, Pilipinas ang presensya ng isang Kai Sotto na alam nating lahat na legit 7'3", shot blocker at isa pang rim protector ng Gilas, Pilipinas. Kaya naman marami ang nagtatanong sino nga ba ang posibleng pumalit sa pwesto ni Kai Sotto. Kaya naman sinagot na nga yan ni Coach Tim Cone. At ang papalit nga sa pwesto ni Kai Sotto walang iba kundi ang center din ng Gilas, Pilipinas na si AJ Edu. At ito nga ang sinabi sa report ng One Sport. Ang sabi nga sa report ng One Sport, filling big shoes, Gilas, Pilipinas head coach Tim Cone speaks on AJ Edu stepping up in Kai Sotto absence as the team prepares for the 2025 FIBA Asia Cup in Jeddah this August. Ang sabi nga ni Coach Tim Cone ay hindi naman niya ine-expect na si AJ Edu ay magagaya kung ano ang nagawa ni Kai Sotto sa Gilas, Pilipinas dahil unfair naman daw kung ipagkukumpara silang dalawa. Ang gusto lang daw talagang mangyari ni Coach Tim Cone ay mapunuan ni AJ Edu ang pwesto ni Kai Sotto at ibigay niya ang kanyang buong makakaya upang tulungan ang Gilas, Pilipinas. At alam naman nating lahat na may ibubuga naman talaga itong si AJ Edu pagdating sa international competition at malaki talaga ang maitutulong niya sa Gilas, Pilipinas dahil legit big man talaga ito. 6'10", power forward, center, may tira sa labas, shot blocker, may tira sa perimeter. Lahat na ata ay na kay AJ Edu. Kumbaga kailangan lang talaga ni AJ Edu ng matinding kumpiyansa dahil alam naman nating lahat na pinagdaanan niya rin ang ACL injury, kaya naman expected na talaga namang nag-iingat din sa kanyang mga galaw itong si AJ Edu. Ngunit panigurado namang kayang-kaya niyang punuan ang pagkawala ni Kai Sotto as big man ng Gilas, Pilipinas. At kung kayo naman ang tatanungin, sa tingin nyo, kakayanin kaya ni AJ Edu makipagsabayan sa FIBA Asia Cup as big man ng Gilas, Pilipinas? Maaari kayong magbigay ng komento sa comment section.